na siya? Paano na ang ama? Lagot na. Ano kayang nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Isa ba itong genius political move ng administrasyon? Ang tanong pa, may pagtatanggol niya kaya ang ama? At ang ama ay may pagtatanggol kaya siya? Baka nga, pagsusumon kay VP Sara Duterte, matutuloy na. May masakit na balita at hindi makapagtatanggol ang ama. At siya rin hindi na may pagtatanggol si FPRRD. Formal nang hiniling ng House of Representatives Prosecution Panel sa Senado na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Muling iginiit ng mga kongresista na kailangang sundin ng Senado na tatayong impeachment court ang nakasaad sa konstitusyon na simulan na ang impeachment trial. Pinangunahan ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan ang paghahain ng mosyon sa Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiling nila kay Senate President Francis Escudero maglabas ng writ of summons para pasagutin ang Vice Presidente sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 araw. Ayon pa kay Libanan, kailangan umusad ang trial para pairalin ang saligang batas at mapanatili ang tiwala ng publiko at integridad ng mga institusyon. Parang ginigising lang namin, ito yung rules ninyo po. We are not pressuring. We are doing our job. Nakakabigla diba? Paano ko ang Vice President ng ating bansa, si Sara Duterte, ay mapagsusumon na? Pero hindi lang basta-basta summons. Ito ay isang impeachment proceeding na siguradong magiging mainit na usapin sa buong Pilipinas. Ngayong linggo, hindi na pwedeng palampasin ang balitang lumabas sa Senado. Si VP Sara Duterte ay posibleng mapilitang dumaan sa isang proseso ng impeachment dahil sa ilang matitinding paratang laban sa kanya. Therefore, ang tanong ng marami, matutuloy na ba ito? Pero paano nga ba nangyari ito? Ang lahat ng ito ay nagsimula noong Pebrero 5 nang masimulan ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Puno ng mabigat na paratang mula sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, hanggang sa mga aligasyon ng graft and corruption at iba pang matitinding akusasyon. Pero hindi lang basta paratang, may mga detalye rin tungkol sa di umano'y mismanagement ng mga confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at koneksyon sa mga kontrobersyal na issue tulad ng Davao Death Squad. At kaya nga, ang prosekusyon ng Kamara ay humiling sa Senado na naglabas ng writ of summons upang pilitin si VP Sara na dumaan sa proseso ng impeachment. Hindi na pwedeng magtago pa, kailangan niyang magpakita at magbigay ng paliwanag. Therefore, sa katunayan, ang Senate ay may kapangyarihan upang magtakda ng araw kung kailan siya dapat magtapat sa mga paratang. Ang tanong ay, isang hakbang ba ito patungo sa mas matinding kalakaran? Ang masaklap, hindi lang ito basta administrative issue. Kung mapapatuloy ang impeachment at mapapatunayang guilty si VP Sara Duterte, maaari siyang matanggal sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente at permanenteng mabawal na maglingkod sa anumang posisyon sa gobyerno. Malaking suntok ito sa reputasyon ng pamilyang Duterte. Pero ito ang catch. Habang ang Senate ay nagpapatuloy sa mga proseso ng impeachment, nananatili ang isang mahalagang tanong: makapagtatanggol pa kaya si VP Sara sa mga akusasyon? Ang mga paratang laban sa kanya at sa kasalukuyan, siya ay nasa The Hague, Netherlands upang magbigay suporta sa kanyang ama, si former President Rodrigo Duterte, sa harap ng International Criminal Court ukol sa mga kaso ng crimes against humanity. Therefore, habang abala siya sa pagharap sa mga global na issue dito sa bansa, isang malaking katanungan kung paano niya may pagtatanggol ang sarili sa kinasasangkutan ng kanyang pangalan. At maalala natin na isa sa magtatanggol sana sa kanya ay ang kanyang ama. Ngunit tila hindi na siya matutulungan ng ama. At gayon din, ang kanyang pagtulong ngayon sa ama ay tila mahirapan din siya kung magsisimula na ang impeachment trial laban sa kanya. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon.
Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bakit nga ba malaki ang epekto ng impeachment sa buong bansa? Kasi hindi lang isang pamilya ang maapektuhan dito. Kung magtatagumpay ang impeachment, magiging halimbawa ito sa iba pang mga opisyal sa gobyerno. Isang babala na ang mga abusadong lider ay hindi ligtas sa mga legal na proseso. Hindi ba't nakakagulat? Pero hindi ito tapos. Marami pang mangyayari at maraming tanong na hindi pa nasasagot. So paano nga ba ang magiging kinabukasan ni VP Sara Duterte? Matutuloy ba ang impeachment na ito? At ang tanong ay, ito na ba ang knockout blow ng administrasyon laban sa mga Duterte? So ano nga ba ang nasa hinaharap? Ang mga susunod na araw ay magbibigay linaw sa lahat ng ito. Magiging matagumpay kaya ang impeachment o magiging isang malaking simbolo lamang ng mga laban sa gobyerno? Maghihintay tayo, ngunit ang mga pangyayaring ito ay tiyak na magbibigay ng malaking epekto sa ating political na landscape. Ang tanong ay, magkakaroon ba ng mas malaking kasaysayan? Therefore, kailangan natin ang buong pag-unawa sa mga proseso. At marahil sa huli, hindi lang si VP Sara Duterte ang makikinabang sa mga desisyong ito, kundi tayong lahat bilang mamamayan. Have mercy, O God. Filipos 4:6. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay ipagdasal ninyo na may pagpapakumbaba at pasasalamat na ipaalam sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Sa kabila ng mga pagsubok, kaibigan, at alalahanin sa buhay, laging may pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Katulad ng mga sitwasyong puno ng balakid at hindi pagkakaunawaan sa ating bansa, maaari tayong magsalig sa Kanya upang tayo ay bigyan ng kapayapaan ng isip at lakas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nais ng ating Panginoong Hesus na magtiwala tayo sa Kanyang mga plano para sa atin, anuman ang mangyari sa ating paligid. Sa bawat patong-patong na suliranin, tulad ng mga nangyayaring impeachment proceedings at mga kontrobersiya, itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus na huwag mangamba, kundi ipagdasal ang bawat bagay. Siya lamang ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan, hindi ang ating mga kakayahan o ang sistema ng mundo. Therefore, sa bawat hakbang, kahit sa mga pinakamahirap na panahon, tayo ay dapat magtiwala sa ating Panginoong Diyos na siya lamang ang may kontrol at nawa ang Kanyang kalooban ang maghari sa ating buhay. Hindi man natin alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, maaari tayong magpatuloy na may pag-asa. Pero ang pagiging mapagkumbaba sa Kanyang harapan at ang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Kanyang gabay ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy anuman ang pagsubok. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan sa amin. Panginoon, napakarami pong mga problema na kinakaharapan ng aming pong bansa, lalong higit sa aming gobyerno. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga leaders ng aming bansa na nawa po'y maayos ito at nawa po'y turuan niyo po kami kung paano po mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong alagaan ang aming Pangulo, ang mga Duterte at gayon din ang bawat mamamayang Pilipino. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatamis sa amot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.